Prophecy, prophecy, the prophets and prophecy. Kanya, ang sunod, unsa may katuyuan sa prophecy. Kaduha, siya na to pag-ila nga iya na sa Dios. Nya unsa may kasulti nato nining nabantog kayong prophet nga nanog si Nostradamus. So, unahon na ito pagtubag ng pagkutana about prophecy. Naa sa San Mateo 11:13, mingon si Jesus pinagi ni San Mateo, ang mga panagna kutob ra ni Juan Evangelista. Now, ang simbahan nagingon nga, what does it mean? Ang panagna nga nagdag doktrina, nagdag mga doctrines, pagtulunan, kutob ra na ni Juan Evangelista. Juan ay lain nga prophets nga it would form to be somewhat a doctrine. Ang mga tagna naagyapon mo na lang og mga eventual, mga hitabo ba? Mga hitabo. Og naa sa mga personal nga propesya pareha ni atong usa ka madtugang consider as a prophet in America, si Sister Jean, dili to siya madre. Niadto siya na presidente Catholic president ba? Dong. Yung na niya president, ayaw pagguwa ron panahon na. Peligro imong kinabuhi. Presidente ni tubag nga, I am a president. I have to expose myself to the public to help them what is needed. No, please. Do not expose yourself this time. Si Jane, kuyog siyang higala, nangapis sila sa ka-restaurant. Nitindog manigkalit si Jane. Yan hilak. Ganong hilak maka? Happening. My prophecy that I told the president, it happens. Mao siya pagguha sa balita sa kining TV nga naigo na sa sa sniper si Kennedy. Gisapupo ng niya sa iyang asawa and died. So, maganda lang na ito personal prophecy. She prophesied what happened to the President Kennedy. So, doon na yung niya na, pamusok ay na siyang bayhana. Ang sunod nga pangutana, may tungod sa, unsa may tuyo sa prophecies. So, paliko na ito nga katong mga prophecy nga will form a doctrinal kind of statement that will not happen anymore. Kay ang mga tagna may tungod sa nganlan natong doctrinal prophecy stop in the time of San Juan Evangelista. Nunya ang tuyo ang mga propesya parehas sa gipaibaw ni Jane katong prophetess sa Amerika aron pag-prevent. Pero isog man itong presidente man ko, ako yung katungdanan ma-expose ko sa publiko. Don't you worry of that. Ang usas tuyo sa mga sa propesya so sa ka legal o moral nga prophet ang isang respetahan. May tungod sa propesya ni Nostradamus per se, he is not really a priest or religious man. But he is a man of ruminations. Saan ang ruminations? Mga pagpamalandong ba? Mga pagkita sa mga signs of the times. Because that is legal also, that a man studies so much of the signs of the times. Para ni Nostradamus, doon na yung mga propesya niya nga may tabo. So kay kuan man, igamit man niya ang somewhat intellectual way and also with the inner purpose nga dili pagpangilad ba. Mura doon na siya mga prophecies na tuman. Doon na siya mao na ang mahitungod ni Nostradamus. So, mao na ang hinubduman na to. Doon na nagay magtagna-tagna nga mao ni nagyud ang lain nga Kristo. Dili na katong Kristong gilansang niya to nas langit. Doon na laing Kristo mula kaog dagat, niya buhig patay,
doctrinal na. Doctrinal prophecy. Dili na ang ituhuan. Di na tinuod. That is doctrinal prophecy. So mo katong atong pambit sa nindot ug mayong pagtulunan sa pangutanan Sister Brilia Albao. Ya, yan naman si atong Pangulo sa Bible. Oh. Yes, si atong binaw ng atong pinangga kayo sa Bible Catechesis, Brad Alex Basig. Mga gabi ng igsoon, mga gabi Brad Sok, ug sa tanang nagsunod sa atong tulumanon. Akong pungutan na Brad Sok about sa gospel karong adlaw nga sa kuan about parable of the talents ba. Nay kanang kuan gisulti si Jesus ba nga sa kuan Luke 19 verse 27 nga ingon siya. Ug mahitungod ni atong akong makaaway nga dili gustong ako maghari, dada sila nga ring tanan og patya sa akong atubangan. Ko harsh makaining ko ana nga pamatyon kay wa mo kuan sa wa magputubo sa talent, wa niya himo ang negosyo ang katong gihatag sa Ginoo. Unsa may kuan ni Brenso kanang literal bagyo nga pamatyon or ang kamatayon sa silot may ilang mangkon. Nya about sa datong kuan Brenso katong si Juan nga magbubunyag nga kuan man to siya na si Juan John the Baptist na martyr man to siya Brenso. Kanang unsa may kuan ato niya Brenso sa about kuan mabuto siya kana sinugdanan sa mga katong gipang martyr nga ang akong nakuanan sa pagtulon sa simbahan basta mamartir niya wa gi kuan ang pit wa gi sa likway mo ko na maditso nga tos langit Brenso nya unsa may kuan pinakataas nga kuan Brenso kanang sintrod ang mga apostoles pagyud og katong mga tao nga nagsangyaw nga na martyr Brenso palihog ko Brenso. So John the Baptist, pero ang imong pangutanan ana nga katumanang ningon si Jesus nga dad-a sila nga ri katong mga tao nga dili buot nga ako magmando kanila. Dad-a ug patiya. Ay kanang kuan gisulti si Jesus ba nga sa kuan Luke 19 verse 27 nga ingon siya. Ug mahitungod ni atong akong Yes. Mo to nga ingon siya nga pamatya sila sa akong katubangan. Si Jesus San Mateo 5:34 ngadto 44 ningon siya higugma ang inyong kaaway. Pasayloa kaninyo nakasaan ninyo. Og ayaw pa ni masli ang bisan kinsa nga tao. Tagi siya sa iyang gikinahanglan bisan siya imong kaaway. So makita nato ang dakong contradiction. Ano kaingon si Jesus? Kadtong dili buot nga ko'y maghari kanila dada sa kong tumangan og patya. So nangutana kag literal ba na? Dili na literal. Kanang mingon niya patya si espada man na. So ang buot sa buot Ginoo niya na sa adlaw sa panudya na nasa pinadayag nga kadtong mga dautan ng magkasasala silutan sa Ginoo pinaagi siyang pulong. Nya kanang iyang pulong nga ri sa bag-ong tugon the sword ba na? The sword of Christ. The word of Christ is the sword of Christ. Mao na nga sila silutan dito sa hukmanan sa Dios sa silot nga pinagi sa mga pulong sa Dios. Nasa Biblia sa Hebreanon 4:12, the word of Christ is double-edged sword. Nga mga pulong ni Kristo hait pa si espada ang duhay suwab. Muna bingon ni Kristo, dadas kong katubangan, patya, pinagi si espada. Dili na literal. Sa adlaw na aspanudya, nga ang pulong si Ginoo gamito niya aron paghukom sa makasasala. So muna ibantayan na to kay grabe kayo ang ingnon na sulti ni Kristo ba? O di ko sabot mingon, sa maning ginuhuwa. Nagkasumpaki ay maning katarungan niya. Yung siya, pasilua ang nakasaan ninyo. Kadtong magapasipala kanyo pagbuhat og dautan, basli og maayo. Ayaw panimahos. Kining iya, kay grabe man, labaw pas panimahos. Patya, pinagigispada. But it was not literal. It is the day of judgment that the sword of God, which is His words, will come up into judgment of the sinners. Muna ang pangutana, dili na literal. Sunod na pangutana ni mo, Brad
Alex, yan na ba ito? About sa katong kamatayan ni John the Baptist ba? Oh. Ang karga, ang sa tulo na itong simbahan, ang mga martir, kung mamatay nga, gilinahan sa nga faith, nasitso sila sa langit. Yan, sa may taas nga, kuwan ba ka ng pagkabalaan, ang apostolis ba, o ang mga kuwan, mga martir na nagsangyaw sa puso sa mga martir. Kanang martyrdom gingon nga dunay red or blood martyr. Kada bang ihawon gyud tungod silang pagsangyaw sa may balita patay sila mo nang blood martyr. Pero dagtong mga tao nga mapaubsanon martyrdom gingon nga dunay red or blood martyr. Sa man do bang ihawon gyud tungod silang pagsangyaw. Ako masang tingog ba? Why do you repeat my words? Ang kanang white martyrdom yan nga tao, wa siya patya siyang pagtuo. Pero ang iyang mapaubsanon nga kinabuhi ay ang pagka ingno nato pagka makugihon sa pagsangyaw sa may balita. Ang iyang paghatag may panigingnan sa mga katao. Ang iyang pagpuyo kanunay sa pagpuasa sa mga buhat nga dautan. Ingan na sila white martyrs. Kaya wa man iyawa, wa may dugong yagas. Muna kung ang atong kinabuhi, wata ipada dito sa laing dapit nga ihawon ng mga Kristiyanos, dili ta martyr by blood. But we are white martyrship in the sense that we are obedient and we share the suffering of Christ and love for the people. Pero wa siya patya. Ang iyang kinabuhi ra, makapadayunon siyang pagkamatarong. Marang white martyr. Okay? Marang tubag nato sa pangutana ni Brad. Esther, dali. Esther. Yari mong microphone din. May gabi mga igsuon o katong mga naminaw sa DYRF. Bradso, akong pangutana ba? Ang kanabitang mga nangamatay na, labi na ka ng mga matarong nga nangamatay na, naadto na sila sa langit. Kaya ang akong naamay ko'y gisulti ang Ginoo nga mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sa to paasa na di ang nangamatay nga naguna. Maura na. Salamat ka, Esther. May tungod nis nangamatay. Sa Juan 3:3, Esther, nangingon si Jesus, wala pa'y nakasaka sa langit. Gawas kanako nga nanao gi ka sa langit. Pero may buong ka kay sa 2 Hari 11, si Elias nga gitugan nas Ginoo ang pagdaan niya sa langit. Gikunsaran og usa ka karwahe, giguyod og kabayo nga kayo. Og mingon ang anghel, sakay. Og sakay siya niya to karwahe. Og ang maong karwahe milupad padulong sa langit. So doon na dahil na langit sa daang tugon si Elias. Ngayon pa, pagsakay niya sa karwahe, lupad ang maong kabayong doon ay pako, ngadto sa langit. So nalangit po niya si Elias. Nga nung ningon man si Jesus, wa pa'y nakasaka sa langit. Gawas ka na ko nga nanaogi ka sa langit. So that is kind of somewhat nga makalilibog, pero di niya makalilibog. Kay humangod sa niya danog niba, nasirhan ang langit. Sirado. So hain man butang katong makalag nila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, o mga propita sa manay propita Isaias, propita Jeremias. Mga buutan mga ito. Hayam na ito sila butang. Hayam sila butang. Ang atong simbahan, nagtudlo nga itong nga tawhan na kay siraman ang langit, wa sila makaadto sa langit nga makakita sa Diyos. Ang dunay pinupanotiyon ng simbahan, niadto sila sa Sino de Abraham. Kanang Sino de Abraham, kung di mo na binisyon, sabakan ni Abraham, pero dili na literal nga sabakan ni Abraham. Nanguho si Abraham niya na, usa ka dapit nga dunay kalipay. Tima na, usa ka dapit nga dunay kalipay. Usa ka dapit nga sila nagtagamtam sa ilang kadaugan. But, dunay but, dili pa sila makakita sa Diyos. So, mo na nga, they are happy
niya nanapita mo ng limbos patrum. Mga kanang limbos, matod pa ni Santo Tomas de Aquino, dapit o kahimtang sa kalipay. Nga ang kalag sa mga matarong tuwa dito. Pero naplihan naman sa ang langit. Hinumdum mo, mabasa mo sana sa Efeso 2, 16, 18, nga si Kristo mikayab sa langit sa iyang pagkabanhaw. Ug kuyog niya ang mga kalag. Sa tupakin sa itong mga kalag kuyog niya, katong nangamatay ng pagkasuod sa gingharian sa langit. Pero tuwa sila sa sino ni Abraham. Limbos patrum. So pag kayab ni Kristo sa langit, giablihan sa niyang langit. Pusawa na tong limbos patrum. Ang tao ron mamatay, at tunog sa langit basta buutan. Muna siyang maibaw na to. Muna nga, asa mo basa, mga tanong na sa asa mo na basa, naas pinadayag sais, 9 nga 10, nagampo si San Juan, o ipakita siya sa mga silyo, o giaplihan ang ikalima nga silyo, o nakita ni San Juan, hilabihan, kadaghan sa mga kalag dito sa langit. Wala siya mingon nga lawas. Kalag yun, souls. I so many souls of the saints. Nga ilang lawas na bilin sa yuta, katong gipamatay ni Cesar Nero. Thousands of thousands. Naputi million muna tungkol sa patay nga grabe. Ug ningon si San Juan, nakita ko dito sa langit ang makalag sa mga santos nga sa dinhi pa sa yuta gipamatay. Sa tuwa na sa langit. Nga nagampo pag yun ng mga kalaga para nato ug sila naghimaya sa Dios. They praise God. They also pray to God in our behalf. Diyan po sa tadin buhi. Muna nakita ang San Juan. Usa, doon na nagyoy langit nga puyanan. Muna maingon ni Kristo nga, why usang nakasaka sa langit, gawas ka na kung nanaog sa langit. Because of the fact nga, human sa saan niya danog liba, gisirhan ng langit. Ang makalag sa mga buutan kaniya to, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, mga propita. Gipasaka pa sa katasan. Pero pa dito, sa dapit o kahimtang nga makakita sila sa Diyos. Wala pa. Marang naasa 1 Juan 3:2. Ningon sa Juan, wa patamahibaw, maunsa kita. Wa patamahibaw, unsay dangatan nato. Pero kung buutan ta, ikamatay nato, makakita ta sa Diyos o makaambita sa kahimtang o kinaiya sa kalipay nga iya sa Diyos. Tiyan ininduta, makakita na ta sa Diyos. 1 Juan 3:2. So, mao na nga ito'y katubag nga niyadtong panahon na katong sirang langit, tungod doon ni Adan ug Iba na sirang langit. Pero nablihan na sa pagkayap ni Kristo sa ascension of Christ. Katong dana niya makalag. O nikasud na sa kahimtang sa kalipay ug dapit dito sa langit. So, mao na nga ito'y katubag sa may pangutana. O niyaman si Ryan. Maayong gabi, Brad Sok. Aray ko sa Matthew City. Matthew City, 16, Brad City de. Ang punuan niya walay sakit, mamungag maayong bunga. Apan ang punuan niya masakiton, dili mamunga o maayong bunga. Dili makabungag, walay pulos nga bunga. Ang punuan niya walay sakit, sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Akong po tanan ni Brad Sok is kanang sa taon na dili makabungag. Say pasabot ni Brad Sok nga ang bunga nga ay ang kuan nga punuan nga kuan walay sakit sama sa nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Mana Brad Sok. So, mao na ang usa ka pasumbingay sa itong Ginoo nga ang mga punuan nga maayo mamunga o mga mayaw. So mga leaders nga they live up their commitment to the Lord, obeying the commandments, and also mga balaan nga tao nga naninguha gyud sa pagtuman sa sugo sa Dios, magtuman sa kabubuton sa Dios, pagtudlo kanunay sa mga pagtulunan nga maayo. So, ang bunga na kanang mga converts niya, mga converts nga nakabig ba. Pero katong mga pangulo nga mayo sa diskurso, mayo sa oratory, mayo sa mga pagkigpulong, pero makitaan sa mga tao nga daw tag kinabuhi kay palahubog kayo, sugarol kayo,
nya himabay pa bisag sa kanindot sa mga pulong mutalikod ang mga tao di maminaw niya mo na nga mo na yung mga bunga nga way mo mo na yung mga punuan nga way bunga nga maayo kay ang makadani sa mga tao makabatubolanis sa mga tao makita nila nga kanang tawhana hinimbahon mapabsanon mahinatagon maluluyon kung bugal-bugalan dili mo baos nya ilibakon padapa sa media sa mga hugaw nga mga butang-butang wa gid siya mobawas ilang naghilamos ang makaulo kay mga pag-atake kaniya kanang mga tawhana mao na ang mga tao nga dali kay makakabig because of their example ilang panigingnan nga maayo makabato-balanis mga tao pagsunod so mao na nga kita kun mahimot ang pangulo maninguha kita nga unahon nato pagpuyo ang buhat nga maayo og mo ni gitambag San Pablo 1 Timoteo 4:13-16 Ngayon ang Ginoo matud pa ni San Pablo nga ikaw magtuon sa pagtulunan sa Ginoo ikaw magtuon sa balang kasulatan ya puy ina di lang kay gipasa nimo puy ina og dayon iwali ug ipaambit sa uban nga nakinahanglan ngano niana ang pag-ihas imong pagpaambit maluwas ka o gastatsong naminaw kanimo mao na nga mahimot ang instrumento sa kaluwasan sa uban. Alright, so salamat kay ta dong Alex nga niya sad ka og atong pasalamatan ng atong mga minahal sa kinabuhi nga nagahangyo nga unsa kay dangatan karon sa sunod nga mga bagyo dili la ta mo aso ida kay di ta manalagna pero ang Ginoo mutubag sa atong pangayo na nasa Biblia na sa Book of Proverbs chapter 15 verses 19 to 20 ningon ang Ginoo kung ikaw tao buutan og matarong ka ang Dios na mulong paminahon ta ka ug di lang kay paminahon ihatag nimo nako ang imong ipangayo pero magpuyo ka sa dinautan nga kinabuhi makigsulti ka nako mangayo ka di ko mohatag nimo tungod sa imong dautan nga kinabuhi so mo na nga magampo kita maninguha ta kutos mahimo nga dawaton nato ang mga sumbanan nga mapuyo tawag butan nga kinabuhi buutan nga kinabuhi pagtuman sa sugo kasimba ta ya kakalawat sa mga lawas kaya nagkakumpisal ta ya pagpaambit katikisis mga bata importante kayo so dias pamilya nga mahimutang panigingnan kay matud pa sa Biblia ang labi kunong lisod pangitaon ang pamilya nga pulos gyud linaw kayo tingali mga amang kay ang pamilya doon nagyo maglalis banag asawa ya normal na rin na nga doon ay paglalis doon ay sa doon ay away sa sawag bana pero pugni gyud ang pag-ingon hinlan ta ka ayaw gyud na kay lagmit mabugto ang kaminyoon supak na nas kabuton sa Ginoo. Mga igsoon, salamat kayo kini ang atong katiyanawan sa pagtuong Katoliko sa DYRF Radio Puwersa. Salamat ta sa atong manager SVD si Brad Bertusio Bertusio ang iyang apelido angan mo si Rubin Bertusio SBD na siya mo atong manager og salamat kayo sa atong mga kaigsunan din sa New Creation Servant Community nga nindot matulunanon kay mga pangutana.